Ina, salamat sa lahat. Jose, kahit ngayon lang, hawakan mo ako. Hoy! Bawal yan! Bawal yan kapan! Tara na, Jose! Jose! Ma! Anak ko siya! Pepe! Pepe, anak! Pepe! Prepara! Abutin! Postumatum es! Fuego! O Pepe, gising ka na? Ba't parang gulat na gulat ka? Nanaginip ka ba? Baka binangot ka. Wala ka naman ba nakain masama kagabi? Wala naman. Aba, sabi nga nila, panaginip lang yan. Pero minsan, kabalik ka na ng nangyayari. Hindi Pepe, huwag mo masyadong isipin yan. Panaginip lang yan. Panaginip lang. Oo, panaginip lang. Kung ganito ang simula, anong klaseng wakas ang naghihintay sa akin? Napakasarap ng luto mo ngayon, Chidora. Talagang walang kapantay. Para sa inyo yan, kapag masaya ang pamilya, mas ganado akong magluto. Pepe, anong bagong nabasa mo sa libro mo? May kwento po tungkol sa isang bayani. Nakakatuwa po. Gabalang araw gusto ko pong maging katulad nila. Mga anak, maglinis na kayo ng katawan para tayo makapagpahinga na. Konta, halika. Maglinis na tayo ng katawan. Ate, sakit po ng tiyan ko. Nay, masakit daw po ang tiyan ni Concha. Ha? Concha, anak, halika rito. Anak, anong nangyari? Concha, anak, Concha. Masyano, umuha ka ng tubig. Bilisan mo. Opo, Itay. Concha, Concha. Sa araw na ito, aking naranasan ang aking unang kalungkutan. Pepe, anak, ang buhay ay may sakripisyo. Nalulungkot pa rin ako rin sa pagkawala ni Concha. Ako rin naman anak eh. Labis ako nangungulila sa pagkawala ng iyong kapatid. Ngunit tandaan mo, ang bawat luha ay may pagmamahal. Sa mata mong kailalim, ako'y nangarap kahit sandali. Di man tayo itinadhana, ako'y naging unang tibok ng iyong musmos na damdamin. Si Julia ang aking unang pagtibok, isang alaala ng kabataang naglaro sa mata ng pagnanasa at guni-guni. Sa pag-ikot ng panahon, ilan din ang pusong aking minahal. Ito ang kanilang alaala, mga pag-ibig na minsan naging akin. Si Segunda ang lihim kong panaghoy, ang pag-ibig na nasilip ngunit kailan may di nasilungan. Tahimik kong iniibig ang pusong hindi akin. Sa mata ng lipunan, may pasya na. Ngunit sa lihim ng gabi, ikaw ang sinisigaw ng damdamin. Si Leonor ang aking musa at karugtong ng damdamin. Isang pag-ibig na isinulat ng tinta, ngunit pinunit ng panahon. O aking Jose, nahalo talaga ako sa iyong mga sulat. Bakit, Jose? Bakit mo nagawa sa akin to? Sukdulan kitang minahal, subalit, hindi ko na namalayan. Ika'y nagsimula na pala sa pagbuo ng kwento. Nakakasama, hindi na ako!
Bakit, Jose? Bakit? Ang kamatayan nila ay naging apoy na gumising sa aking damdamin. Mula noon, alam kong hindi sapat ang manahimik. Ito daw ang katotohanan. Sa ilalim ng krus, katarungan daw. Ngunit bakit kinakalaban na yan liwanag? Sa dugo ng mga inosente, nabuhay ang apoy ng aking panulat. Kung ito ang halaga ng katotohanan, tatanggapin ko, alang-alang sa bayan. Panginoon, patawarin niyo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi kami takot mamatay. Takot kaming kayo'y manatiling bulag. Hindi ako mananahimik. Pepe. Hindi po ito makatarungan. Hindi po ito tama. Si Osei-san, ang katahimikang hindi ko piniling angkinin. Sa kanyang piling, ninais kong lumimot. Ngunit bumulong ang bayan sa aking dibdib. I offered calm in your storm, and you brought light to my quiet world. But you carried a nation in your soul. I could only offer peace, not purpose. Laging may dahilan para magmahal. Ngunit mas matibay ang dahilan kung bakit kailangang lumaban. Si Adelina, ang gilaw na binentayan ko mula sa malayo. Mas pinili kong mawala kaysa sirain ang pagkakaibigan. You were gentle, and I was stern. I stepped away, not for a lack of love, but to honor peace over pride. I love you, Jose. But love is not enough if our beliefs are too far apart. Hindi espada ang aking pinili, kundi panulat, at sa El Filibusterismo, inlantad ko ang sugat ng bayan. Kung ang tinta ng panulat ko'y maging dugo, at ang papel ay maging dangal ng bayan, handa akong magsulat hanggang sa huli. Rizal, hanggang kailan ka maninulat? Hindi sapat ang panulat. Hindi lahat ng solusyon ay dugo. Jose, hanggang kailan tayo magsusulat? Hanggang kailan tayo mananahimik habang nilulunod ng mga Kastila ang bayan sa pang-aapi? Hindi tayo tahimik, Antonio. Ang bawat salita sa ating sulatit ay sigaw ng katotohanan. Hindi sapat ang panulat. Kailangan may kumilos, may lumaban. Dugo ang inihingi ng kalayaan. Ilang dugo pa ang kailangang ibuwis para tayo pakinggan. Hindi lahat ng solusyon ay dugo. Ang kalaban ay armado. Ang taong bayan ay pagod na sa salita. Naghihintay sila ng pagkilos, hindi ng sanaysay. At kapag tayo gumamit ng dahas, ano pa ang pinagkaiba natin sa mga umaapi sa atin? Ang pagbabago ay nagugat sa pag-iisip, hindi sa baril. Ngunit Jose, paano kung wala nang natitirang pamimilian? Doon pa lamang, kapag naubos na ang pag-asa sa salita, saka pa lamang tunay na babagsak ang tinta ko upang maging dugo. Abutin! Postumatum S! Fuego! Panaginip lamang ba ito? O ito'y aking hinaharap?
Jose, baka may bagong pasyente na naman. Sige, papasukin natin. Tuloy po kayo. Ngayon ko lamang siya nasilayan sa ganitong anyo. Hindi bilang ina, kundi bilang isang kaluluwang dumudulog sa aking lunas. Inay! Maupo muna po kayo't kubuhan po kayo ng main. Sige, salamat. Kay hapdi ng katotohanan na sa araw ng aming muling pagkikita, hindi yakap ang hiniling, kundi lunas sa karamdaman ng aking minamahal. Kamusta ang kalusugan mo? Maayos lang po, Inay. Kayo po, kamusta? Medyo nalalagod ang mata ko, ikaw. Nakakakain ka ba ng maayos? Nakakain naman po, Inay. Jose, kahit dito lang, malaya tayo. Pero ang bayan, hindi pa. Baka naman hindi mo kailangan laging magsakripisyo. Baka sapat na yung pagmamahal mo sa akin. Sa kanila, dito. Ang pagmamahal ko sa'yo ay bahagi ng mas malaking pagmamahal. Sa bayan, sa dangal, sa kinabukasan. Tahimik ang paglilitis, ngunit sa puso ko'y maingay ang katotohanan. Hindi ko ikinakaila ang pag-ibig ko sa inang bayan. Habang sinusukat nila ang bigat ng aking sala, ako na may iniisip ang bigat ng dangal na hindi ko tinalikuran. Hindi ko alam kung kailan tayo muli magkikita. Bakit kailangan laging ikaw ang pagpaalam? Bakit hindi pwedeng tayo? Hanggang dulo. Dahil kung hindi ako aalis, may mas marami magpapaalam habang buhay. Alam mo, hindi ko kayang mamuhay para sa sarili lamang. Pipilitin kong intindihin, kahit mahirap. Pero, at sakaling hindi ka na makabalik, Isusulat ko pa rin ang pangalan mo sa bawat alaala ng aming pagkikita. Mahal kong Josepin, ang bawat araw na kasama kita ay kapayapaang hindi ko muling mararanasan. Ngunit ang layunin ko ay hindi kapayapaan para sa akin, kundi para sa lahat. Patawarin mo ako kung ang pagmamahal ko sa bayan ay naging dahilan ng ating pagkalayo. Jose, tara na! Jose! Pepe, anak! Ina, salamat sa lahat. Jose, kahit ngayon lang, hawakan mo ako. Hoy! Bawal yan! Bawal yan kapan! Tara na, Jose! Jose! Ma! Anak ko siya! Pepe! Pepe, anak! Pepe! Ang kamatayan ay hindi tunay na katapusan, kundi paalala ng ating dapat ipaglaban. Postumatum es! Fuego! Ito na ba ang wakas o simula ng pagmulat? Rizal, kapatid ko. Saan ka nila itinungo? Gandang hapon po. Balitaan niyo po ba kung saan inilibing ang kapatid ko sa Rizal? doon sa likod ng pader, may nagsabi kahapon na may hukay doon. Maraming salamat. Yung nagsabi sa akin na dito daw po nilibing ang kapatid ko, ang pangalan niya Jose Rizal.